Na makita niyang walang naging reaksyon si Gretchen sa sinabi niya nagpatuloy pa si Anthony. Nabalitaan ko kanina mula sa mga kasama mo na maganda daw ang performance mo. Sa tingin ko, mas malaking income mo kaysa sa kanya. Natatakot lang ako na baka pagkapirahan ka lang ng Demetrio na yon. Isa pa, di na ganun ka-in-demand ng profession niya. Kapag nagkaedad na siya, mawawalan na siya ng trabaho at magiging pabigat lang siya sa'yo. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng kamay ni Gretchen at marahang pinisil. Alam mong matagal ko nang kilala si Demetrio, Gretchen. Sinabi ko talaga sa iyo mga bagay na to dahil ayokong mahirapan ka at malugmok sa kahirapan kasama niya. Once again, I'm really concerned about your well-being. Gusto niyang maghiwalay ng tuluyan sa Demetrio at Gretchen. Una, naiinis siya sa mga kasinungalingan ni Colin. Pangalawa, ayaw niya mismo kay Colin. Gusto niya si Gretchen at wala siya ibang nais kundi ang magandang hinaharap para sa babae. At naniniwala siya ang makakapagbigay ng hinaharap na iyon. Nais niyang isipin itong di magandang makisama kay Colin at kapag naitanim niya na sa utak ni Gretchen na walang patutunguhan ng relasyon nito at ni Colin, maghihiwalay na sila kalaunan. Subalit ang walang ekspresyon ng mukha ni Gretchen, unti-unting lumamig kasabay ng marahang pagbawi ng sarili nitong kamay na hawak niya. Tumayo ito mula sa kinaupuan at wala na ang pala kaibigan nitong ngiti. Mr. Inoue, kahit isang driver lang asawa ko, nagtatrabaho siya ng mabuti. Wala naman akong nakikitang masama sa trabaho niya. Katunayan, wala yung pinagkaiba sa trabaho ko dahil pareho kaming kumikita ng marangal at marahil walang inaapakang tao. Kahit magkaiba ang halaga ng sweldo naming dalawa, pareho kami may kontribusyon sa isa't isa at sa mismong ekonomiya kaya wala akong nakikitang problema doon. Huminga na malalim si Gretchen para hamigan ang sarili niya. Di niya lubos akalain na ganito pala mag-isip ang kapatid ni Katrina. Nakakalungkot lang na mas malaki ang respeto niya sa lalaki pero mukhang mawawala yata yun ngayon dahil sa mga walang kwentang bagay na ibinubuga ng bibig nito. Isa pa, mas mabuting driver lang ang asawa ko. Dahil bukod sa trabaho niya, naaalagaan niya ako at ng pamilya niya. Kontento na ako sa pagsasama naming dalawa at masaya ako. Wala akong pakialam kung di siya mayaman dahil hindi naman perang pakay ko sa kanya. Sapat sa akin na magkasama kaming dalawa. Dagdag pa ni Gretchen. Bahagyang nasorpresa si Anthony sa mga katagang lumabas sa bibig ni Gretchen. Pagaman mahinahon ng pagsasalita nito, ramdam niya ang intensidad na bawat katagang lumalabas sa bibig ng babae. Naisa na niyang magsalita para magpaliwanag pero naunahan siya ng babae. At kung nagpunta lang po kayo dito ngayon para hamakin ang asawa ko, pues sinasabi ko po sa inyo hindi na kailangan. Siya ang pinaka-the best na lalaki na kilala ko, kaya hindi talaga tayo magkakasundo ng ideya. Kung wala na po kayo magandang sasabihin, aalis na po ako para magtrabaho. Goodbye, Mr. Inoue. Tinalikuran na siya ni Gretchen at tuluyan ng nilisan ang VIP room. Naikuyom naman ni Anthony ang kanyang palad. Di niya maiwasang mapamura. Ano bang pinakain ni Colin kay Gretchen at gano'n na lang ito kung ipagtanggol ng lalaki? He is a liar, a manipulator. Tinaloko niya si Gretchen, he's not worthy of her. Marasyang tumayo mula sa kinaupuan niya at hinabol si Gretchen. Di siya pa pwedeng umalis ng ganito magiging resulta ng pakay niya. Mabuti na lang at naabutan pa niya sa labas si Gretchen. Agad niyang hinawakan ang braso ng babae at marahang hinila paharap. Miss Gretchen, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nagbibiro lang naman ako. Alam mong matagal na kami magkakilala ng asawa mo. Nagulat lang ako na nag-asawa na pala siya at di mo lang niya ikwento sa akin kaya nakapagsabi ako ng mga walang kwentang bagay. Sana, wag mo masyadong dibdibin ang mga sinabi ko. Bakas pa rin ang galit at pagkadismaya sa mukha ni Gretchen pero nang makita niya na seryosong paghingi ng tawa ni Anthony, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Kahit hindi ko po alam kung paano niyo nakilala ang asawa ko, gawa ng kayong presidente ng Inoue Corporation pero sa mga narinig ko po kanina, hindi mo itinuturing na kaibigan si Demetrio. Siguro sa paningin ninyo, pareho lang kaming dalawa na mababang uri at po pwede ninyong gawing biro. Pero sasabihin ko po sa inyo, walang ibang lalaking makakapantay sa asawa ko. Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin, Gretchen. May trabaho pa po ako kaya excuse me po. Wala nang nagawa pa si Anthony, kundi pagmasdan ng likuran ni Gretchen na naglalakad palayo sa kanya.
He wanted to punch the air for messing with Gretchen. His plan didn't go well. Galit na si Gretchen sa kanya ngayon at kapag nalaman ni Katrina ang ginawa niya, mananagot din siya sa babae. Bumalik sa pantry si Gretchen, uminom ng 2 baso ng malamig na tubig para pakalmahin ang sarili niya. Di pa rin nawala sa isipan niya ang aroganteng pagmumukha ni Anthony, kaya di niya maiwasang mapapadyak sa labis na yamot. Nakakainis! Mukha lang mabait sa panlabas na anyo si Anthony pero nasa loob pa lang kulo ng lalaki. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mensahe mula sa coordinator na masyadong mabait ang VIP customer na dumating dahil bumili to ng latest model ng Ferrari. At counted yon sa kanyang performance. Bahagyang nasurpresa si Gretchen sa narinig pero nang may mapagtanto siya, mabilis siyang tumakbo palabas ng hall. Nakita niya si Anthony palabas na ng shop subalit hindi niya na ito naabutan. Hinarang siya ng mga kasamahan niya at binati. Ang galing mo talaga, Gretchen. Sabi pa ng VIP customer na nagpunta lang siya dito at bumili ng sasakyan para sa'yo. Oo nga no, pero bakit parang pamilyar siya? Parang nakita ko na siya sa TV at napakagwapo niya in fairness. Paano mo nakilala ang ganun kayamang customer, Gretchen? Lihim namang napailing si Gretchen. Kung masyadong low-key ang mga Yamoto, kabaliktaran naman ng mga Inoue na kilalang famous high-profile businessman. Kahit di siya mahilig magbasa ng finance magazine, alam niya, laging naman ng front page si Anthony. Di siya makapaniwala na nagpunta lang si Anthony dito para insultuhin ang asawa niya at bumili ng sasakyan bilang kabayaran sa panghahamak nito. Sa kaisipang yon, mas lalo lang nadagdagan ang inis niya sa lalaki. Kahit humingi pa to ng tawad sa kanya, di pa rin ito dapat sinabi ang mga bagay niyon kay Demetrio. Anong klaseng kaibigan ba si Anthony? Sa loob ng lampas 20 taon, si Demetrio ang pinakamabait na taong nakilala niya bukod sa kapatid niya. Huminga na malalim si Gretchen at napasulyap sa mukha ng kanyang mga kasama. Kahit hindi siya magsalita, alam niya, kakalat pa rin ang balita kalaunan. Kapatid yon ng kaibigan ko, tipid niyang sagot. Nagtataka naman ng mga kasama ni Gretchen kung bakit hindi ito masaya, ngayong napakalaking komisyon na nakuha nito ngayong araw. Isa sa empleyado ng Dynamic Luxury ang nakakita ng car pick-up slip at nabasang pangalan ng bumili. Inoue Corporation. Ibig sabihin si Mr. Anthony Inoue ang nandito kanina? Malakas nitong bulalas. Oh my! Kaya pala familiar. Nagkaroon ng maingay na diskusyon ng mga kasama ni Gretchen sa counter. Nataon naman, narinig ni Andrea ang pinag-uusapan ng mga ito. Sino bang hindi nakakakilala sa Inoue Corporation? Pumapangalawa to sa pinakamayamang negosyante sa bansa kasunod ng mga Yamoto sapagkat unti-unting bumababa ang mga Okamori pagkatapos mamatay na isa sa mga anak nito. At sikat na sikat si Mr. Anthony Inoue hindi lang dahil mayaman to, kundi dahil sa angking kagapuhan na kahinumalingan ng maraming kababaihan. Kung ang kaibigan ni Gretchen, kapatid ni Mr. Anthony, edi isa sa mga anak na babae ng mga Inoue ang tinutukoy ni Gretchen? Mukhang si Mr. Anthony palang backer ni Gretchen at hindi si Mr. Ocampo. Mabuti na lang at naging mabait na siya kay Gretchen at hindi na to nagtanim ng sama ng loob nang muntik niya na tong pag-initan nung nakaraan. Mula ngayon, mas aayusin pa niya ang pagtrato sa babae. Malaki ang achievement ni Gretchen ngayong araw kaya ililibre ko kayo ng merienda. Anunsyo pa ni Ma'am Andrea. Sinadya talaga ni Anthony si Gretchen sa pinagtatrabahuhan nito kanina pero hindi niya inaasahan na hindi niya agad makukuha ang loob ni Gretchen. At kahit pa bumili siya ng mamahaling sasakyan, di pa rin siya nito pinapatawad. Mukhang kailangan niyang magpatulong kay Katrina para muling mapalapit kay Gretchen and he will leave for now. Pero di ibig sabihin sumusuko na siya. He is going to pursue her again. Mula sa Dynamic Luxury, dumiretso si Anthony papunta sa mansyon ng mga Okamori. Di man ganun ka-close ang pamilya nila pero halos lahat sila ay naging estudyante ng matandang Okamori kaya may connection pa rin sila sa isa't isa. Top socialite din ang ginang nung kapanahunan nito kaya lahat sila may respeto dito.
Noong nawala ang granddaughter ni Grandma Hermania, tumulong din ang pamilya nila sa paghanap pero sa kasamang palad, hindi nila natagpuan ang bata. Nabalitaan niya, mas lalong bumagsak ang kalasugan ng ginang nang malaman nitong wala ng apo nitong matagal nang pinaghahanap. Kaya napagpasya niya na bisitahin ang ginang. Halos 2 oras na naging biyahe niya bago nakarating sa mansyon ng mga Okomori. Subalit sa hindi inaasahan, kakahinto pa lang ng sasakyan niya sa garahe, isang kotse din ang huminto, di kalayuan sa kanya, at isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa driver's seat. Agad na umangat ang sulok ng labi ni Anthony bago puno ng sarkasmong nagsalita. Oh, the famous driver, Demetrio, Colin Yamoto. Bakit lumabas ka gayong working hours mo pa? Hindi ka ba natatakot na kaltasan ni Mr. Zomer Ocampo ang sahod mo? Nosy, ani Demetrio, at saglit lang na sinilipan si Anthony. Masyadong tipid kung magsalita si Colin. Isama mo pa ang malamig at arogante nitong tono na nakadagdag lang sa inis na nararamdaman ni Anthony para sa lalaki. Dumiretso si Demetrio sa bungad ng mansyon at di na muli pang tinapunan ng tingin si Anthony kahit sa gilid ng mga mata nito. Ang nakakainis lang kapag iinsultin mong isang tao ay kapag wala itong pakialam. Pakiramdam ni Anthony para lang siyang nakipagsuntukan sa hangin. Nang makitang wala talagang pakialam si Colin, agad tong sinundan ni Anthony. Subalit, mabilis siyang hinarang ng 2 bodyguards nito. Shit you, Colin. Baka nakakalimutan mong nasa balwarte tayo ng mga Okomori. Wala kang karapatan na harangan ako dahil di naman ikaw ang pinunta ko dito. Subalit parang walang narinig si Colin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Di naman natinag ang 2 bodyguards na humarang sa kanya, kaya sinaman niya ito ng tingin. Padaanin niyo ako. Mahigpit pong bili ni Master Colin na ayaw niyang madikit o makita ang presensya ninyo. Sarkastiko namang natawa si Anthony. Shit, bodyguards palang labanan ha? Agad niyang tinawagan ang isang dosena niyang bodyguard na nakapwesto sa labas ng mansyon para paalisin ang mga bodyguards ni Colin na humarang sa kanya nang sa ganon makapasok siya sa loob. Naiinis lang siya at parang pinaglalaroan lamang siya ni Colin. Kahit noon ganito na talaga ang ugali ng lalaki kaya lalo silang di magkasundo. Natatakot ka bang sabihin ko kay Gretchen ang sikretong tinatago mo sa kanya? Aniya nang maabutan niya ang lalaki sa harapan ng isang pinto. Tumigil sa paglalakad si Demetrio at sa wakas, tumingin na sa gawin niya. Di naman siya natinag at nakipagsukatan din ng titig sa lalaki. Bakit di mo subukan? Naniningkit ang mga mata nitong sambit. Umigting ang panga ni Anthony sa galit dahilan para umangat ang sulok ng labi ni Demetrio. Ah! Nakalimutan ko nga palang paalala sa'yo, Gretchen is already my wife, Mr. Inoue, and there's nothing you can do about it. Dagdag pa nito sa mayabang na tono. Sarkasiko namang umiti si Anthony. Hindi lang to nanghahamon, nagyayabang pa. Wife? Nais niyang tumawa ng malakas. Pagkatapos itong itagong lahat kay Gretchen, may ganap pa talaga tong ipangalandakan sa kanya na asawa na nitong babae. Akmang magsasalita si Anthony nang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang pamilyar na mukha ng mayordoma sa mansyon. Mr. Yamoto, Mr. Inoue, pinatawag kayo ni Madam Hermania para makausap niya at di para magtalo. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Malumanay nitong wika. Mabilis namang humupa ang tensyon sa pagitan ng 2 lalaki. Magkasunod lang silang pumasok sa loob. Napatingin ang matandang Okomori sa 2 lalaking nasa harapan niya at tipid na napangiti. Ang laki-laki na niyong 2, pero nag-aaway pa rin kayo? Dinig na dinig ko kayo kanina sa labas. Binaling na Demetrio ang kanyang atensyon kay Grandma Hermania. Mukhang mas maayos na ang kalagayan nito kaysa nung huli siyang nagpunta sa mansyon, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Hindi ko sinasadyang maistorbong pagpapahinga mo, Grandma. Huwag kayong mag-alala. Magtatawag ako ng bodyguards para paalisin si Anthony dito. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ni Anthony at marahas na nilingon si Colin. Kanina pa siya nagtitimpi sa lalaking to. Hindi ba't ikaw ang nang-istorbo kay Grandma? Isa pa wala kang karapatang palayasin ako dito dahil di mo naman to bahay? Pinukol naman ni Demetrio na isang nakababatay na tingin si Anthony.
Kita mo na, napakaingay mo. Mariing napapikit si Anthony para kahit papano kumalma siya. Tinignan din niya ito na masama bago kumuha ng kutsilyo tsaka pinagbalat ng mansanas ang ginang. Di naman alam ni Hermania kung matatawa ba siya o hindi. Di talaga kayo magkasundo. Para kay mga batang nag-aaway. Halika Colin, kumain ka nitong apple. Aya ng ninang. At inabutan ng apple si Colin ipinagbalat ni Anthony. Para sa'yo yan, Grandma. Bakit may bibigay sa kanya? Hindi mo ba nakita? Lagi ako inaaway ng lalaki yan. Reklamo ni Anthony. Tipid namang ngumiti ang ginang. Tinapik ang kanyang balikat. Hayaan mo na, isa lang naman. Mayabang na sinulya pa ni Demetrio si Anthony bago nagsalita. Wag na po, Grandma. Baka mamaya may lason yan. Sumusobra ka na talaga, Colin. Shh! Itigil niyo na yan. Minsan ko na nga lang kayo makita tapos mag-aaway pa kayo. Patanda na kayong dalawa. Kapag pinagpatuloy niyo pa yan, hindi ko na kayo papupuntahin dito kahit kailan. Mahinahon, subalit puno ng pagbabantang sabit ng ginang. Mabilis namang tumigil ang dalawa, pero di pa rin maitatago ang disgusto sa tinginan ng mga ito, lalong-lalo na si Demetrio na tila maihahalin tulad na sa iceberg sa Antarctic ang ekspresyon dahil sa lamig. Napabuntong hininga na lang sa Hermania. Di niya lubos maisip kung bakit tila tubig at apoy ang dalawang lalaki. Lagi itong nagbabangyan sa tuwing nagkikita. Napaisip siya na magandang topic nang may maalala siya. Ang cute ng sasakyan mo, Colin. Hindi ko inaasahang magmamaneho ka ng ganyang klaseng kotse. Nakangiti niyang puna nang mapasalap siya sa ibaba mula sa may bintana. Napatingin naman si Demetrio sa ibaba. Dala niya nga pala ang sasakyan ni Jomar na siyang ginagamit niya kanina. Sino bang mag-aakala na ang top 1 businessman sa Pilipinas na masyadong mapili sa lahat ng bagay pagmamaneho ng ganyang sasakyan? Bago pa man makasagot sa Demetrio, naunahan na siya ni Anthony. Alam mo ba, Grandma Hermania, paborito ni Demetrio ang sasakyan na yan? Araw-araw na yan ang gamit niya. Mas pipiliin niya yan kaysa sa Porsche niya. Pwede mong hilingin sa kanya na ipasyal ka minsan at isakay sa kotse niya. Siya po ang pinakamasayahing driver sa buong mundo. Basta po yan ang kotseng gamit niya. Sarkastikong wika ni Anthony at pinagdiinan pa ang huling katagang sinabi niya. Napangiti si Grandma Hermania sa narinig. Di man anggop ang sasakyan sa personalidad ni Colin, natutuwa pa rin siya. Hindi na, si Colin ang namamahala sa buong dynamic kaya malamang sobrang abala siya. Mariin namang umiling si Anthony. Nako, Grandma, hindi po busy si Colin ngayon. Patambay-tambay nga lang yan eh. Alam mo bang hobby na ni Colin ang pagmamaneho ngayon? Yan ang bagong trabaho niya eh, pagiging driver. Puno ng panunukso ang tono ni Anthony. Kaya pang pagpasensya ni Demetrio ang isa o dalawang pambubisit nito sa kanya pero sumusobra ng lalaki at di niya na kayang magtimpi pa kahit nasa harapan pa nila si Grandma Hermania. Oo nga no, parang ikaw din patambay-tambay lang din. Sarado na bang restaurant business mo kaya marami kang libreng oras ngayon? Tumalim ang titig ni Anthony kay Colin. Talagang ang restaurant business pa niya ang balak nitong pundirihin gayong ayaw niya itong pag-usapan. Di pa naman maganda ang takbo ng negosyo niya ngayon. Hindi siya makapapayag na may isahan siya ng lalaking to. Gagawin niyang lahat para maiinis din to sa kanya gaya ng nararamdaman niya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony bago ibaling ang tiket kay Grandma Hermania. Speaking of cars, nakabili ako ng bagong sasakyan kani-kanina lang, Grandma. And guess what? Sa hindi sinasadya, nakasalamuha ko isang internet celebrity na si Gretchen Miranda. Kung di mo alam, masyadong maingay ang pangalan niya nitong mga nakarang araw. Masigla niyang kwento. Nang marinig ang pangalan ng kanyang asawa, marahas na lumingon si Demetrio sa gawin ni Anthony. Di naman nakaligtas kay Grandma Hermania ang reaksyon ni Demetrio, dahilan para makurious siya. Sinong Gretchen? Tanong ni Grandma Hermania, lalo na't pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Isa siyang napakagandang babae, Grandma Hermania. At hindi lang maganda, sobrang galing pa sa trabaho niya. Nakakalungkot lang at nasa miserableng pamilya siya dahil hindi siya mahal ng mga magulang niya. Sandaling nag-isip si Grandma Hermania bago nagdiwanag ang kanyang mukha. Oo nga, naalala ko na.
Nakita ko sa balita ang tungkol sa kanya. Kawawa naman siya. Sigurado kung di naging madali ang pinagdaanan niya, emosyonal niyang sambit. Sabi sa balita, 24 at ang gulang ng babae. Kung sakaling nabuhay pa si Helena, magkasing edad lang ang dalawa. Nang maisip ni Hermania si Helena, mabilis siyang nalungkot. Ilang taon siyang nangulila sa kanyang apo, umaasa na makikita pa nila ulit ang bata. Kung nakabalik man to sa kanila, mamahalin niya to at aalagaan mabuti. Kahit di niya lubos maisip kung paanong naaatim ng mga magulang ni Gretchen na apihin to, gayong anak rin naman to ng Teresa na yun. Parang hindi to tunay na magulang. Nang marinig niyang balita tungkol sa babae, nais niyang panoorin ang video nito tungkol sa pinagdaanan ng dalaga. Pero pinigilan siya ng mga kasambahay at nurses sa pag-aalala na baka malungkot siya at makasama sa kanya. Ilang sandali pa tumunog ang isang cellphone. Agad tong pinindot ng ginang, dahilan para mapatingin si Demetrio dito. "Is it your phone, Grandma?" Tipid namang ngumiti ang ginang. "Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba ito yung cellphone na iniwan mo? Ginagamit ko to para makinig ng mga online reading stories. Nagset ako ng alarm dahil baka makalimutan kong schedule." "Online reading?" Curious sa tanong ni Anthony. Mabilis na tumango si Grandma Hermania. Nagtingin-tingin lang naman ako noong nakaraan. Tapos nakita ko tong account niya. Magandang boses ng babaeng to. Pakiramdam ko, malapit ako sa kanya. Kaya naman kapag wala akong ginagawa, nakikinig ako ng mga reading uploads niya. Gustong gusto niyang pakinggan ang boses ng babae sa online platform. Wala naman siyang ginagawa buong araw, kundi mahiga lang sa kama habang ang utak niya puno ng mga bagay tungkol sa kanyang nawawalang apo. Nagsisi siya kung bakit niya natagpuan agad ang kanyang apo, kaya nagdusa ito. Subalit matapos niyang mapakinggan ang reading podcast ng partikular na page, gumaan ang kalooban niya. Pakiramdam niya, kasama niya to at personal siyang binabasahan ng mga istorya. Nung iniwan ni Colin sa kanyang cellphone ito, wala sa isipan niya na marilibang siya ng bagay na ito, pero mula na mapakinggan niya ang podcast, bigla niyang nagustuhan ng may-ari ng page kahit di pa niya to nakikita sa personal. "Patingin nga," ani Anthony. Inabot naman ang ginang sa kanyang cellphone. Maya-maya namilog ang mga mata ni Anthony. "Oh, this one seems familiar, Grandma." "Talaga? Nakikinig ka rin ba ng online broadcast ng mga stories niya?" Excited pang tanong ng ginang. Sinipat ng tingin ni Anthony ang account. Maraming followers ang page nito, subalit wala pang bagong uploads. Binuksan niya ang isa sa mga uploaded recordings nito at bumungad sa kanya ang isang malamyos na boses. Natigilan naman si Demetrio, dahan-dahang napalingon sa cellphone na hawak ni Anthony. Gretchen, hindi siya po pwedeng magkamali. Boses ng asawa niyang naroon. At di niya inaasahan ng reading broadcast na nagustuhan at tinutukoy ni Grandma Hermania ay ang account ni Gretchen.